Magandang araw po mga kabayan, mga subscriber ko, mga viewers ko at mga kaibigan ko. Shoutout po sa inyong lahat. Narito na naman po tayo sa Bapas Farm. Tayo po ngayon ay mag-i-spray ng mangga. Ito pong pag-i-spray ng mangga natin ay pang-apat na beses na to. Dahil po nung nakaraang araw ay umulan. Kaya marami na naman pong kulisap na nabuhay doon at dumami po. Kaya kailangan po tayo mag-spray ng ating mangga. Sana po mga subscriber ko, mga viewers ko, mga kaibigan ko, wag po sana tayong magsawang sumuporta sa aking channel, Bapas Farm Nelson. Ayan na po at nag-spray na po ng manggang itong ating taga-spray. Maaga po kami nagsimula ngayon dahil nga mainit na. At saka kailangan na po talagang ma-spray yung mangga. Dahil ang dami pong kulisap. Mga hoppers po at saka yung yung kulisap sa mangga, yung ngusong kabayo kanila. Yun po ang pinapatay natin ngayon. Kailangan po talaga na alagaan po sa spray ang ating mangga hanggat namumulaklak po ng ganyan. Dahil yan po ang gustong-gusto ng mga kulisa. Yung bulaklak ng mangga, lalo na po ngayon, talagang pagpasok mo pa lang sa ating farm, mabango na po dahil nga po sa mga bulaklak ng mangga. Ayan po. At maganda na rin po yung ating palay. Nagbubuntis na po. Kaya po mga ilang pagkalipas po ng buwan na to, bibilang na lang tayo ng buwan, makikita ninyo pula na yan at aani na tayo. Sandali na lang po yon. Kaya po sa taon na to marami po tayong aanihin. Unang-una po, anin natin yung palay. Pangalawa po, yung pispan natin. Tapos, itong manggahan. Huli po nga anihin itong manggahan. Kasi po, ang ani ng mangga natin ay February. Yan po. Itong palay natin, aani po yan, mga second week o third week ng January, itong ating palayan. Yung pong yung pispan, binabalak po sana mag-harvest ng last week of December. Kaya lang po, malalim pa yung pispan. Hindi pa po natin makukuha lahat yung isda. Kasi gusto ko sana yung pispan makuha lahat yung isda, papatuyuan. Para sa ganun walang ibang isdang mabubuhay doon. Kasi po, may mga hito po dyan, may mga bulig, mga dalag. Ayan po ang laman ng isda ngayon. Kaya anong pispan, kaya po gusto ko malinis, matanggal lahat yung mga naiwan na mga isda. Kasi po, puro tilapia na po yung lalagay natin dyan sa ating pispan. O, ayan po yung yung ating nag-spray. In-spray na po niya yung ating mangga dahil po napakaraming kulisap talaga gawa ng naulanan. Ayan po yung view ng ating Bapas Farm. Napakasarap po pumunta dyan, lalo na pag umaga at saka hapon. Talagang sariwang hangin ang iyong malalanghap. Yung pupuno ng mangga natin, ang pagbubulaklak, hindi po nagkasabay-sabay. Sa dami ng bulaklak po niyan ay marami po pong nagsusulputan na mga bulaklak lumalabas. Yan po nakikita yung mga berde na yan,
kasalukuyan pa lang po lumalabas yung bulaklak. Ganun po pala. Kapag ang manggahan ay may kasamang palayan sa ilalim, magkakaroon din po pala epekto yan sa mga mangga. Kasi po yung yung palay ay nalalagyan ng fertilizer. Kaya itong mga manggahan sumasariwa ang mga manggahan. Yung nag-spray na yan, kailangan 2 tao o 3 tao. Yung isa, nag-spray, ayun po, nakikita nyo nag-spray, yung kulay pula na yon. At saka itong nakatalikod na naka-green na to, ay tagahila ng hose. Para kung saan man pumunta yung nag-spray, ay sunod-sunod yung hose. Tsaka gawa po ng may palay tayo, baka masira yung palay natin, dahil nga ito, nagbubuntis na. At yung isa naman po tao natin, siya naman po ang nagbabantay dun sa drum na may chemicals, na may mga tubig na may insecticide. Tinitingnan po niya, minomonitor niya kung mauubos na o hindi. At siya rin ang titingin doon sa makina. Ayan yung natin pang spray. At yan naman yung fish pan natin. Tingnan ninyo, malalim pa. Kaya matatagalan pa siguro yan bago natin na ma-harvest. Pero kahit na medyo malalim pang ganyan, yung meron naman lambat na ginagamit sa malaliman. Kaya pwede na rin tayo siguro mag-harvest itong katapusan. Mahirap din yung nag-i-spray ng mangga. Biro mo, yan ay papasokin mo pa sa loob para ma-sprayan. Siyempre, pag tumulo yung gamot na yan, mapapatakan ka. Kaya napakahirap din na ang taga-spray ng mangga. Last year, kasi nung pina-spray yan last year, kinontrata nilang 60-40. Meron pong hindi kasi, may nangyaring hindi maganda nung magbebentahan na. Kaya, decide na lang ako na lang ang magpapa-spray ng mangga. Pero talagang magastos talaga yung pag-spray ng mangga, yung mga gamot, napakamahal. Biro mo yung isang gamot, ang presyo ng isang gamot na pang-spray sa mangga nagkakahalaga ng yung 1 litro, 4,000, 2,000, ganyan. Ang pinakamahal, 7,000. 1 litro lang yan. Itong mga manggahan natin ay umuubos ng 2 litro na gamot. Dahil nga marami nga ito. Dahil itong manggahan natin ay sabi ko nga sa inyo nung araw, ang manggahan natin ay nung tinanim yan ay 150 puno. Ayan po. Ayan yung ating double kaligay. Pinalitan ko yung makina dahil nahihirapan. Kaya itong isang makina ko na medyo malaki-laki, siya ang kinabit ko. Ayan o. Yun yung patubig natin 2-in-1 na sinasabi ko, double kaligay. Ang laki po na natitipid natin ngayon dyan. Sandali lang po niyang tubigan yung palayan natin. Ayan yung manggahan natin. At bumili na nga rin ako sarili nating pang spray.
Dahil nga sa dami ng mangga natin at lagi tayo mag-i-spray, mahirap naman yung kada spray mo, maghihirap ka. Kaya dapat, pag may malawak kayong manggahan, katulad ng sa Bapas Farm, kailangan may sarili kayong power spray. Ayan po. Although yung spray na yan ay binili ko lang yan second hand. Napamahal pa nga ako dyan eh. Dapat ang binili ko sana, nag-order na lang ako sa Shopee. 4,000 mahigit lang. Yan 7,000 mahigit kung binili yan kasama yung drum na plastic. Ayan yung fish pan natin, malalim na. Kasi lumaki yung tubig nung irrigation, pinapasukan namin. Kasi yung tubig na yan ay ginagamit din namin sa palayan pag wala ng tubig yung irrigation. Ayan yung isa natin patubig na dyan kumukuha sa fish pan. Kaya kung sa tubig lang, hindi tayo kakapusin sa ating palayan. Dahil mayroon pa tayong source of water na pwedeng kuhanan. Yan nga ang fish pan. Ayan ang ating farm. Manggahan, palayan, at palaisdaan. Itong nag-spray natin, ang laban lang natin dyan, arawan lang siya. Lahat ng tao na ginagamit ko dyan sa pag-spray ng mangga ay arawan. Itong palayan natin, percentage naman yan. 15% siya. Kada 100, meron siyang 15 kabans. Yan umaani ng kulang 200 kaban yan, mahigit 200, ganyan. Kaya malaki rin po ang napoporsyento ng nagtatrabaho natin sa ating palayan. At yung mga umihila ng hose na yan, at saka yung nagbabantay dun sa tubig na ini-spray dyan na insecticide, siya rin po yung porsyentohan natin. Kasi kawawa naman, dahil nga February pa siya makakakuha ng percent niya pag umani. Wala siya namang araw-araw na trabaho. Kaya sila na lang kinuha ko. At least makakatulong ka pa sa pang araw-araw nilang gastusin. Pambili na ng bigas at ng ulam. Ayan yung puno ng mangga natin. Hitik talaga sa bulaklak. Meron namang madadalang yung mga berde na yan. Pero may mga bulaklak na rin sila. Ayan yung mga bagong bulaklak Berde pa, ayan Ayan ang mga bagong bulaklak na nagsisibol. Hindi pa sila dilaw. Yung nakikita ninyong pula na yon, yun ay naglalaglag na ng bunga ang bunga yan ay kasi laki na ng mata ng isda, ng hito. Mga hanggang katapusan, makikita na natin yung bunga niyan. Mas lalo pong magandang tingnan kapag may bunga na yan. Katulad nung nakaraang taon, di ba nakita ninyo yung bunga ng mga mangga, ang dami. Pero mas mabunga ngayon. At halos lahat ng mangga ay namulaklak, lahat sila. Kaya nga lang, yun nga sabi ko sa inyo, naghuli-huli yung ibang puno. Ngayon pa lang lalabas ng bulaklak. Pero sabi naman nung nag-i-spray natin, magkakasabay-sabay din daw yan pag binenta. Pag pinapakyaw natin pag mag-harvest na.
Ayan yung paikot ng ating manggahan at palayan. Napakasarap po talagang na kahit papano ay meron kang farm. At least sa umaga pa lang pagpunta mo dyan napakasarap at simoy ng hangin at sa hapon. Lalo na yung buwan na ito ay mag-Christmas na, magpapasko na. Napakalamig na simoy ng hangin dito sa Pinas. Kaya lang sa tanghali mainit. Sobrang init sa tanghali rito kaya pagkagaling ko sa farm, sa bukid, pag ang araw ay medyo mataas-taas na, umuwi na ako. Mahirap po kasi yung maabutan ka ng tindi ng init sa bukid. Pero hindi naman po gano'ng mainit doon kaysa dito sa bayan. Dito sa bayan talagang halos hindi mahangin dito Sa bukid, kahit papano may mga hangin. Kaya minsan nagtatagal din ako doon, lalo na pag yung mahangin, napakasarap kasing mag-stay doon kapag mahangin. O ayan yung tabing bukid ko. Pinaararo niya yung kanyang bukid na nakapader na yan. Ayan. Ayan, malalaki na yung palay natin. Sabi ko nga sa inyo, nagbubuntis na. Sa susunod na buwan, makikita na ninyo yung bunga niyan. Ang dali lang, no? Hindi naman tayo nainip, nagpapatanim pa lang tayo. Tapos ngayon, ayan na. Malalaki na at sa susunod na buwan, makikita mo na labas na yung bunga. Maraming salamat nga po pala sa mga subscriber ko, sa mga viewers ko, at sa mga kaibigan ko. Shout out po sa inyo lahat. Ang mga kaibigan ko sa mga kasamahan ko sa trabaho sa British Industries, si Edwin, si Ado, si Romy, at ang mga nagtatrabaho doon na mga lahing India. At ano pala, shout out din pala sa nagtatrabaho sa British Industries na sa Jaryuhan, kay Willie at saka kay Roger. Sila pong dalawa ay nagtatrabaho sa British Industries pero ibang departamento po sila. Sila po ay nagtatrabaho sa paggawa ng dyaryo. Mekaniko po silang dalawa. Electrical and mechanical mechanic sila sa British Industries sa Jaryuhan. Shoutout din sa mga tropang Salmiya sa Old Souk, mga kaibigan ko dyan. At shoutout din sa mga tropang accommodation. Kumusta na kayo dyan? Ito pong ating video na to ay medyo mahaba-habang konti at ayan, makikita ninyo ang mga mangga natin na halos may mga bulaklak na. At kasalukuyan nilang lalabas ng bunga. Sige, God bless po sa inyo lahat at sana lagi kayong mag-iingat sa lahat ng oras.